Ay. Sir, huwag mo ipilit. Huwag mo ipilit. Kawawa ka. Sakit. Whew. Whew. Oo. Pupulikating ka dito. Good morning mga ka-ride out. It's travel day! Time check natin, 2:58 in the morning. Yung assembly time natin, 5:45 nandun na, 6 o'clock. Yun yung oras na ide-deploy yung 110 kilometers. We're gonna prepare. Medyo sinisipon tayo ngayon. Sobrang lamig. Pero hininaan ko naman yung aircon bago matulog. I'm so excited. Kain natin to mga ka-ride out. Kain muna tayo. Mag-carbo loading tayo. Meron tayo ditong hard-boiled egg. May baon tayo dito, 2 hard-boiled egg din. Saging na saba. Binili natin to sa GoPedal PH Bike Shop. Napaka-importante rin ito kasi dito nakasalalay din yung ating extra strength for the extra mileage. Bumili tayo ng, eto, galing to sa Overland Gravel. Maraming salamat po. GU Energy Gels. Meron tayong 4. Try natin yung 4 for 110 kilometers. Thank you GoPedal PH for this carbohydrates intake. Ngayon, nagbabalat tayo ng saging na saba. Kahapon ko pa ito nilaga eh. Pwede pa rin siya ngayon. Kahit na hindi mo siya ilaga, sustansya pa rin siyang kainin. Lakas natin ngayong umaga. Tapos, bakit pa tayo iba mamaya? Kain po tayo. Cheers! Time check natin ngayon, it's 4:15 in the morning. Punta na tayo sa Mimosa kung saan yung gun start ng ating gravel race. Okay, wala na tayong naiwan. Let's go. Check. Morning po. Wala pang tao dun sa pinaka-arc. Shit, ako pa lang ito. Ang aga-aga natin. Pero okay lang. We need to settle our things first. Dahil solo traveler tayo and rider tayo ngayon, re-request tayo kung pwede tayo magpa-picture sa kanila. Sir, pwede pong magpa-picture lang doon. Salamat po. Shoutout po sa Lucena Bikers. Hello po, shoutout po. Ride safer po. Hello, good morning mga ka-ride out. So, nandito na tayo sa venue, sa gun start ng 40, 60, and 110 kilometers overland gravel. Once in a lifetime experience again in different categories. So, ngayon 110 tayo. Before, nasa 75 tayo sa isang gravel event. Mas maganda mga ka-ride out yung maaga kang dumating kasi mas makakapag-adjust ka pa. So, siguro ang aga ko dito mga 1.5 hour ako pero nakapagpa-picture na ako, nakapag-CR na rin ako. Tapos, hindi kayong ngarag na ngarag or pressure kung saan ka pupwestong, kung saan ka lulugar. Hinihintay na lang natin mag 5:45 para mag-start yung assembly and then 6 o'clock papakawalan lahat ng 110 and then followed by 6:30, 60 kilometers and 40 kilometers by 7 o'clock. Samahan nyo kami mga ka-ride out as we win this gravel with pride and honor na ma-experience namin to. This is Overland Gravel 2025. 3, 2, 1, and go! Basically mga ka-ride out at 6 o'clock AM, pinakawalan na ang all 110 kilometer category. Everyone is charging up and starting to build their own momentum. As you go along the peloton, always be aware and cautious sa paligid mo. Tulad na lang ng may nagbibigay ng shout warning na cone, cone, meaning may traffic cone sa kalsada. The highway is getting wider and the peloton now is getting louder. May mga center island kaya nagiging narrow yung kalsada, kaya alalay lang lagi sa pagliko. Binigyan kami ng 5-kilometer pre-ride na pinapangunahan ng aming SAG or support vehicle. Ibig sabihin sa portion na to ay may speed limit lang kami. Kaya mga ka-ride out, saksihan nyo kung paano kami pinakawalan sa off-road na parang mga bata papuntang playground.
Sa first kilometer mark na to, kargahan ng bawat padyakan. Mas loose ang buhangin dito kaya ilang beses ding nagpagewang-gewang ako at muntikan ng sumemplang. Okay. We are about to cross Sacobia River na matatagpuan sa Luzon na dumadaloy sa mga lalawigan ng Pampanga at Tarlac. Ito ay isang ordinaryong ilog, ngunit pagkatapos ng pagputok ng bulkang Pinatubo, ito ay naging daanan ng lahar, isang uri ng putik at abo na dala ng tubig mula sa bulkan. Hoy! Motor! Motor. Bago pa man magsimula ang karera, inabisuhan na kami na maraming hayop ang biglang tumatawid. Kaya naman naranasan niyo na po bang habuli ng aso pero hindi natuloy? Panoorin niyo po ito. Tatahol na siya eh. Bumubelo na yung bibig niya. Nilabas ko yung pa ako. Akala niya kahoy. Conserve lang lakas. 14 kilometers pa lang to. Less gravel dito. Yung labas nun sa kanan. Conserve tayo ng lakas ha. 90 kilometers pa. May skinita tayong dadaanan dito. Barrio. Maraming tumatawid na hayop doon. Kaya slow down lang tayo. Dito yun. Okay, nag-battery replacement lang tayo. Kanina pa pala tayo walang battery. Kaso, ito na naman sa buhangin. Nakaka 25 kilometers na tayo. Mas matigas na ngayon yung lupa dito kaysa last year. Isang pribilehiyo din ang makasali sa ganitong cycling event dahil mas nalalaman mo kung hanggang saan ang kaya mong ibigay para sa sarili mo. Sa bawat kalsada, may makakasabay ka. Sa bawat pagbati at saya, nakakapagbahagi tayo ng panibagong lakas ng pag-asa. Sisiw! Morning! Morning! Sisiw! Sisiw! Sisiw ka! Masisisiw ako sa'yo! Nakaka 30 kilometers. Morning. Morning, sir! Na yun ah. Okay, turn left. Palaya ng mais. Palay pala. Dati andala ko dito si Kel. Dire-diretso lang ako dito. Mas mahirap ang gravel pagka malalaki yung bato. Pero masarap siyang gamitin kapag rough lang siya. Hindi ganun ka solid yung bato. Mas mabilis. Alalay lang. Hindi pa naman tayo naiiwan. Mahirap pagka wala na tayong nasa harapan. Baka maligaw tayo. Napunta yung sunblock sa mata ko. Hey guys, wait for me. I have a sunblock on my eyes. I can see clearly. Shems! Wow, wowie! Bahala na! Bahala na! Ready na ako sa memplak. Thank you po. Grabe yun blind spot kung saan ka dadaan. Thank you po. Mahabang patag to eh. Nasa Bamba na tayo. Na kay Alice tayo. Alice in Gondorland. Under us is Flex. Magandang gravel area dito. Hindi masyadong malalaki yung buhangin. Let's go! Kaso madulas. Loose yung sand. Pero manageable naman. Wow! May may motor. Thank you po. Ingat tayo. May mga blind spot. Pero kung malayo pa lang, diretso yung kalsada, kita natin yan. Ingat tayo, baka may mga aso dito.
Laban. Yeah. On 200 kilometers, we'll be turning left dito sa O-Save. Thank you po. 700 meters, we'll be turning right. Wait lang. May kasalubong tayo. Thank you. Thank you po. Thank you. Sobrang salamat sa mga marshals na nandito. They are guiding us. Salamat po. Kay, kapit lang kay ha. So we'll be turning left dito. Salamat. Paspasan na ulit tayo. Pero alam nyo, yung mga kalsada ngayon mas espaltado na. Wala tayong kasabay. Naiwan na tayo. Ha? Sisigaw sila manong dun. Sabi nila, let's go! Mga blind spot na ganito, check lang natin mabuti. So, diretso siya sa parang ilog. Naiwan tayo. Ang tataas ng damo. Dati nung dumadaan kami dito, nung isang race ko, hindi pa ganito kataas yung damo ngayon. Hindi mo makita yung corner kung may kasalubong ka. Ito yung mga mais. Mais! Turning left. Thank you! So may araw dito. Ito yung susundan natin. Kasi may pa-left dun sa baba. Bagong road na to sa akin. After 40 kilometers, hindi ko nakabisado. 65 right. Thank you. Left. Wanted. This is our route. Dire-diretso tayo. Nakatingin yung bata. Kinamayan ko. Kala ko naligaw ako. Kaso, may truck. Konti sir, konti, tabi, konti sir. Sir, kaliwa kami. Ay. Sir, huwag mo ipilit. Huwag mo ipilit. Kawawa ka. Okay, thank you. Ito. Yan. Salamat po. Morning. Morning. Baka kasi pag hinawakan ko sila, mapakapit tayo, masemplang tayo, pati sila madamay. Hindi ako confident pa. We are now on our 48 kilometers, almost half. Papalapit na tayo sa Mount Arayat. Ayun yung Mount Arayat, oh. Mas malapit tayo this time. Bye. Salamat. We'll be turning right dito sa lokal ng Mapako. Sa may Tarlac na tayo. Ayun, nasa Tarlac na tayo, nagbabike lang. Thank you. We are on our 58.2 kilometers. So may araw dito sa left. Bye po. Salamat. Taas. Thank you. Dito malilim. Kahit pa paano. Nasa left natin yung Mount Arayat. Medyo loose yung sand. Ito nasa right natin, dike. Ow! Thank you. Ahon. Abuelo. Thank you. Daming bata dito. Hoy! Morning! Alam mo, parang pakiramdam mo artista ka. Turn right, tapos pasok tayo dito sa kabila. Salamat po! Alam mo yung pagod. Naghahalo na yung pagod. Whew. Ay. Yeah! May banana tayo! Thank you, ate, so much! Naramdaman na ni ate na pinupulikat ako. Dito matututo ka magbukas ng banana nang gamit ang isang kamay. Salamat ate, grabe. Doon tayo galing sa kabila kanina. U-turn tayo dito. Ang sarap ng banana. Rough road ulit. Ang haba ng patag na to, 4 kilometers. Yung tetis ko yung mabaho eh. Kailangan natin ma-overtaken. Ano mo sabihin mas fight na? Kung hindi, hanggang mamaya tayo dito. Huwag ka sa kaliwa. Oo. Sabi tayo. Pwede kayang gumili dito. Maligo ka eh. Tumatabingi. Kuya, padaan po. Padaan. Kuya, padaan po. Oh. Kuya, padaan. Salamat po. Thank you. Thank you, kuya.
Mahaba pa yun sir, mga 1 kilometro pa tayo doon. Mga ka-ride out, pabalik na tayo Mount Arayat, nandito na sa kanan natin. Salamat ate. We are going now on our 80-kilometer ride. Last 30 kilometers, sobrang buki rin na ngayon at patag na. Okay, so left tayo dito. Pabalik na tayo ngayon ng Clark. Ba na naman yung pakiramdam ko ngayon? Pagod, sacrifices. Even though na solo ka, it will be your motivation. It will be just you and your bike alone to conquer. The winning moment is the experience that you have. Ito, mahabang patag to. This will be now 5.6 kilometers. Kundi na lang sir. Mas maganda na you encourage other participants din. Kasi tayo rin kanina nung hina tayo. Some say na, good morning, konti na lang. Kaya pa? Kamusta? Okay, which is nakaka-boost. Haba nun, halos 6 kilometers. Thank you. Morning sir. Konti na lang. We have 86 kilometers now. Mga 25 kilometers more. Muy baboy. On our third gel. Turn left tayo dito. Thank you po. Shit, wait lang. Hindi ako ready. Gusto ko na mag-sangyup. Ito na yung dike. And we are on our 87.5 mark. Halaking tulong ng GPX. Hindi ako nakapag-track read. Pero sa tulong ng GPX, pati mga marshals dito, naging smooth yung ride natin. Delikado sa kabilang side dike. Baka madulas yung gulang natin. So, welcome to Purok 1, San Roque. Salamat sir. We are now on our 90-kilometer mark. May nakikita tayong arko ngayon. Nakapagod. Alam mo yung naglalaro na yung mind over body. Pagod na pero hindi ka pwedeng huminto. Kailangan mo mag-conserve. Itong arko, ika 90-kilometer to. Wala na akong masyadong nakikitang cyclist. Turn left. Last 17 kilometer. Yeah, oops. Dito sa area na to, nakita ko kalas-kalas na. Mangilan-ngilan yung nakikita ko. Everyone, slow down. Conserving energy to finish the ride safer. Now we are on our 96 kilometer. Last almost 14 km. Morning sir. Grabe, exhausted na lahat. Grabe. Sobrang ganda and solid nitong overland gravel. Ay. Ha? Oo. Marami naman tayong maliligaw. Yung inaakala kong malapit na, patapos na, finish line na. Pero dito pa lang pala magsisimula yung pinakamasakit na part para sa akin. Naakala ko hindi ko natatapusin ang ride na to. Ito na yung loose sand. Oo. Pupulikating ka dito. Dahil sa init, lack of body fluids at pagod, pinulikat na nga ako. Masakit. Sobrang sakit. Halos hindi ka na makakilos at para bang babagsak ka na lang. Halos naninigas na yung buong tuhod ko at kulang na lang mapaluhod na ako. 97 kilometers. Bigla tayong pinulikat. Kasi bumaba tayo dito sa bike. Pero mas mahirapan tayo pag di tayo bumaba. Kailangan natin ito ipadyak. Sakit. Hindi lahat ng ride masaya at madali. Maraming pagsubok ang bubulong para huminto na tayo at tumigil. Mga bagay na naglalaro lahat sa isip natin lalo na kapag kapagod tayo. Pero kaya nga nandiyan ang cycling para palakasin, pagtibayin at manatili kang nakabalanse para sa totoong hamon ng buhay. Hindi ka lang basta nagtiyaga kung hindi ikaw ay naging handa. Grabe, ito yung pinaka nakakaumay. Sa gravel ride na to, marami akong bagay na pinagpapasalamat. Una, pumunta ako sa karera na to na mag-isa, pero sa likod nito ay ang mga taong patuloy na sumusuporta sa preparation na ginawa ko.
Pangalawa, walang aksidente, aberya o pagkakasakit ang nangyari. Hindi lang sa akin, pati sa mga kasama ko. Pangatlo, yung hirap, sakripisyo at pag-asa ay napagtagumpayan ko pagkatapos ng karera. Sana sa video kong ito ay nakapagbahagi ako sa inyo ng mga bagay na pwede nyong baunin kung kayo ay sasali at susubok sa mga cycling event para kapag kayo na mismo ang nagkwento sa iba ay maging ilaw ng inspirasyon at pag-asa lalo na sa mga tao sa bawat sulok ng Pilipinas na ang hangarin ay makapagbisikleta para magpatuloy sa hamon ng buhay.